Ang isang pahinang memorandum na ipinadala mula sa Washington ay naglagay sa Iran sa harap ng pagkawala na pinakakinatatakutan ng Tehran. Isuko ang pinayamang uranium, itigil ang pagsulong ng nuclear program at bitawan ng barahang ginagamit ng rehimen para takutin ang Golpo. Ngayong Huwebes, ikapito ng Mayo 2026, hindi lang pinag-uusapan ng Estados Unidos ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz o ang pansamantalang pagtigil ng pambobomba. Tumatama na ngayon sa puso ng kapangyarihan ng Iran ang hinihingi. Tinanggap ni Trump ang 30 araw na negosasyon, suspensyon ng ilang presyon at muling pag-usad ng kalakalan. Hinihiling niya na itigil ng Iran ang paggalaw ng nuclear material, tanggapin ang moratoryo sa pagpayaman at alisin ang pinayamang uranium sa bansa. Para sa Tehran, hindi lang ito technical na detalye, kundi ang pagwasak sa pangunahing sandatang pampolitika na nagpapanatili sa rehimen sa kapangyarihan. Ikukuwento ko na lahat ng yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para manatiling maalam. Subaybayan mo ng real time, may mataas na kalidad at kredibilidad tulad ng kay Milson Alves. Ang pagsuspinde ng proyektong kalayaan na tila pansamantalang tagumpay ng Iran ay nauwi sa pagbubunyag ng mas malaking patibong. Tinanggihan ng Saudi Arabia ang paggamit ng Prince Sultan Air Base at himpapawid na naging hadlang sa operasyong Amerikano para samahan ng mga barko at muling buksan ang Hormuz. Sinubukan ng rehimen ng Iran na ibenta ang paghintong ito bilang senyales ng kahinaan ng Washington. Ngunit sa likod ng mga eksena, binago ng Estados Unidos ang kanilang target. Imbes na umasa sa mga base sa Golpo, direkta na nilang pinuntiri ang programang nuklear ng Iran. Sa puntong ito, nagsimunang bumaliktad ang krisis laban sa Tehran. Gusto ng Iran talakayin ang rutang pandagat, parusa at kaluwagang pang-ekonomiya. Pero inilatag ni Trump ang bagay na hindi nakuha ng rehimen. Hindi nawala ang kakayahan nilang gamitin ang enriched uranium bilang panangga. Tumanggi ang Saudi matapos ianunsyo ni Trump ang proyektong kalayaan sa social media. Dahil kulang ang koordinasyon sa mga kaalyado sa Golpo, tuwiran ang pag-aalala ng Saudi Arabia. Kung gagamitin ng US ang teritoryo ng Saudi Arabia para buksan muli ang Hormuz gamit ang puwersa, maaaring tama ng Arabia Saudita ng mga misil, drone at sabotahe mula Iran. Alam ng Tehran ito at palaging ginagamit ang takot na iyon. Hindi kailangan ng rehimen talunin ang hukbong dagat ng Amerika para lumika ng presyon. Kailangan nilang kumbinsihin ng mga gobyerno sa Golpo na ang hayagang suporta sa Washington ay may malaking kapalit. Pero hindi inilayo ng pahingang iyon si Trump sa krisis, sa halip, itinulak pa nito ang White House sa mas mahigpit na landas. Ang proyektong kalayaan ay para sa dagat, habang ang memorandum ay nakatutok sa puso ng rehimen. Pwedeng may operasyong pandagat para eskortahan ang mga barkong kargamento, protektahan ang mga tanker ng langis at bawasan ang pagharang sa Hormuz. Samantala, maaaring siray ng kahilingang nuklear ang panghihikil na itinayo ng Tehran sa loob ng maraming taon. Kung walang pinadyamang uranium, walang kalayaan para sa pagpapayaman ng uranium, walang mga pasilidad sa ilalim ng lupa na gumagana ng walang kontrol, at walang puwang para itago ang mga kagamitan, mawawala sa Iran ang kasangkapang ginagamit nito para sabihin sa mundo na kaya pa rin itong tumawid sa isang mapanganib na linya anumang oras na gusto nito. Ibinahagi ng Wall Street Journal ang pinakamabigat na bersyon ng mga kahilingan ng Amerika. Sa panukalang yon, dapat tanggapin ng Iran ang 20 taong pagbabawal sa pagpapayamang nuklear at isuko ang pinagyamang uranium. Ihayag sa publiko na hindi sila gustong magkaroon ng sandatang nuklear, buwagin ang Fordo, Natanz, Isfahan, itigil ang mga underground na gawaing nuklear, pumayag sa inspeksyon anumang oras at tanggapin ang parusa kung lalabag sa kasunduan. Mas maikli ang bersyon ng Axios pero pareho ang punto. Sabi ng White House, malapit na silang magkaroon ng Memorandum of Understanding. Isang pahina para tapusin ang digmaan at simula ng mas detalyadong yugto ng negosasyon. At papayag ang Estados Unidos na luwagan ng mga parusa, palayain ng bilyon-bilyong dolyar na nakapirming pondo ng Iran at payagan ang muling pagbubukas ng trapiko sa kipot ng Hormuz. Ang kasunduang ito ay magbubukas ng 30 araw na palugit para sa mas malawak na kasunduan. Malinaw ang panganib, posibleng gamitin ng Tehran ang 30 araw na ito upang makahinga, ayusin ang mga ruta nito at humiling ng bagong pagpapalawig. Ang pinaka-eksplosibong detalye ng bersyong ito ay ang posibleng pag-alis ng pinayamang uranium mula sa loob ng Iran. Madalas nang sinabi ng rehimen na hindi nila papayag na ibigay ang material na ito, kaya lalong naging mabigat ang kahilingang ito. Ang pinayamang uranium ay hindi lang technical,
kundi patunay ng kakayahan ng Iran na magpanatili ng alerto sa mundo. Nagulat ang New York Post ng kalituan sa pag-uusap ayon sa mga tagapamagitan ng Pakistan na may iba't ibang bersyon ng dokumentong umiikot. Ipinapakita nitong hindi pa hinug ang kasunduan at di pa tiyak kung ang mga pagkakaiba ay mula sa Estados Unidos, Iran o mga tagapamagitan na naghahanap ng solusyon. Nagiging tulay ang Pakistan dahil nananatiling hindi umuusad ang mga direktang pag-uusap. Ayon kay Trump, maaga pa para magpadala ng mga negosyador sa Islamabad para sa personal na pagpupulong. Patuloy na nagtatrabaho sina Steve Witkoff at Jared Kushner gamit ang telepono at dituwirang paraan na nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Hindi sigurado ang Washington kung may sapat na lakas ang isang paksyon ng Iran na tumanggap ng teksto para pilitin ng iba na sumunod, na isa sa pangunahing problema ng Iran. Maaring mag-usapang gobyerno ukol sa negosasyon, pero ang revolusyonaryong gwardiya ang tunay na sentro ng digmaan. Maaring tanggapin ng isang paksyon ang memorandum para sa ekonomiya, habang ang isa ay tumatanggi sa pag-alis ng uranium dahil itinuturing nila itong kahihiyan. Samantala, patuloy na naglalagay ng presyon ang mga kaalyadong grupo ng rehimen sa labas ng mga hangganan ng Iran. Sa ganitong sitwasyon, naganap ang mga pag-atake sa Iraq, kabilang ang base na may mga Amerikano at laban sa puwersang Kurdish. Layunin ng Teheran, ipakitang kaya pa din nilang saktan ang interes ng Amerika kahit habang may negosasyon. Sumagot si Trump ng direktang banta, ayon sa pahayag na iniuugnay sa kanya. Dapat ibigay ng Iran ang napagkasunduan na umano'y naayos na. Maaring matapos na ang operasyong Epic Fury at muli mabubuksan ang kipot ng Hormuz para sa lahat, kabilang na ang mismong Iran. Kung hindi pumayag ang Tehran, muling magsisimula ang pambubombang mas mataas ang antas at mas matindi kaysa dati. Ang mensahe ay para sa pamunuan ng Iran, Golpo at China. Hindi papayag ang Washington na gamitin ng rehimen ang negosasyon bilang pansamantalang pahinga. Habang nananatili ang banta ng nuclear at regional, patuloy lumalaban ng Iran dahil may nakikita pa rin itong puwang sa pagharang. Isa sa mga rutang binanggit ay dumadaan sa hangganan ng Iran at Pakistan at ginagamit sa pagpupuslit ng supply at langis. Tinutulungan ng rutang ito ang Teheran na makakuha ng oras at mapahabang pananatiling buhay ng kanilang ekonomiya, pero hindi nito nasosolusyunan ang mas malaking problema. Hindi niya madaling masuportahan ang buong ekonomiya sa ilalim ng pagharang, mga parusa, presyur ng hukbong dagat, banta ng pambobomba at hinihinging pagsuko ng nuclear material. Ang makina ng Iran ay pinipiga mula sa lahat ng panig. Nagulat ang Al Jazeera mula sa Iran tungkol sa inflasyon, pabago-bagong halaga ng pera at patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ang presyo ng itlog, kotse, ginto at dolyar ay naging usap-usapan na sa kalsada. Ayon sa mga negosyante, masama na ang sitwasyon bago ang tigil putukan at lalong lumala dahil sa kawalang katiyakan. Ayon sa ilang Iranian, kahit matapos ang digmaan, maaring abutin ng 10 hanggang 15 taon bago bumalik ang ekonomiya. Inamin ng Pangulo ng Iran ang pagtaas ng presyo at nanawagan ng aksyon laban sa espekulasyon at pag-iimbak ng produkto. Isa pang bagay ang nagpapakita ng kahinaan ng rehimen. May mga impormasyong kumakalat na nagsasabing ang access sa internet ay nakablock o labis na limitado na ng mahigit 68 araw. Gayunpaman, patuloy pa rin gumagamit ng mga social network at naglalabas ng mensahe ang mga awtoridad ng Iran na hindi malayong na-access ng karamihan sa kanilang mamamayan. Ipinapakita nito ang kontradiksyon ng rehimen. Matatag sila sa labas pero kontrolado ang panloob na komunikasyon dahil takot sa protesta. Nagkomento rin si Trump na maraming Iranian ang gustong mag-alsa laban sa rehimen, ngunit sila ay dinudurog ng mga panloob na armadong puwersa. Ang krisis sa ekonomiya, dagdag pang pagharang at takot sa panibagong digmaan ay lumilika ng mapanganib na kalagayan para sa Tehran. Pinapakita ng mga halimbawa sa ibang bansa ang laki ng pagkaluging iniiwasan ng Tehran. Ipinasa ng Libya ang kanilang programa sa mga sandata ng malawakang pagkawasak noong 2003 at hindi na muling nagkaroon ng kaparehong lakas ng pananakot sa kanluran. Ang Iraq ni Saddam Hussein ay nawalan ng lakas militar, napatawan ng mga sanksyon, nahiwalay at naging lantad sa panganib. Nan hindi na epektibo ang kanilang puwersang panhadlang. Ang Hilagang Korea ay tumaak sa kabaligtarang landas. Pinanatili ang kanilang programang nuklear at ginagamit ang banta na ito hanggang ngayon bilang panangga para sa kaligtasan ng kanilang rehimen. Alam ng Iran ang mga halimbawang ito, kaya mariin nilang tinututulan ang pagsuko ng pinayamang uranium, pagtanggap ng mga inspeksyong biglaan, at paggiba ng mga estrukturang nasa ilalim ng lupa. Kung patuloy tanggihan ng Iran, nakahanda na ang banta ni Trump.
Ako si Milson Alves Muse, layunin kong mapanatili kang maayos na impormado gamit ang katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.